Yan. Okay. Question. Yan. Paano nyo masasabi na yung na-experience nyong problema para ng storm? No? Kumbaga, what are the storms in life? Kasi di ba may problemang sakto lang, di ba? Pero pag tipong storm level na, paano mo masasabing ganun na yung problem mo? Parang yung yung sinabi ni Pastor Bong, yung mga problema dumadaan lang eh. Kaso yung iba talaga tumatambay eh. Tama, tama, tama. Hindi lang yun, tumambay na nga, nagtawag pa ng kasama. Yeah, Alam mo yan ang yun, narinig storm mo na. yun. Tama, tama. Tama, tama. May ganun siya eh, yun. Pag nagtawag pa ng kasama, ang tindi na. Yun, patong-patong Yun. na problema. Storm Tumambay na na nga, yan. Storm nagtawag na yung pa. ganyan. Storm na Oo. yan. Tama, tama. Hindi lang dumaan eh, tumambay pa eh. Sino pa? Sino pang, paano mo masasabi na yung problema mo, storm na yun? Storm level na. Bro, like, baka pagka, di ba, pag storm na, parang may chances na makuha yung mga tawag nito, pwedeng life or death situation na. Pwede rin, no? Pag involved na yung buhay, no? O tsaka yung mga properties mo, parang may kailangan may damage, may Yeah, damages. yeah, yeah. Tama, tama. Tama. Iba kasi yung ulan lang eh, no? Pero pag storm na, may mga damages na tama. Sino pa? Yung hindi mo na control. Yun din. Ako actually, yun din sagot ko. Pag hindi mo na control, da? Pag hindi mo na control yung sitwasyon, storm na yun. Diba? Tapos sabi nga ni Ice, sobrang dami, parang kaliwat kanan, dumarating siya. Di ba? May mga damages na nagagawa. Parang expert natin sa storm ano. parang tumatambay na tayo. Turo Oh, na tayo sa... mukhang ma-experience ko na ulit yung storm pag umuwi eh. Dito pa lang, pag umuwi, nag-storm na ako. Yun yung ano no, yun yung nakakapanghina no. Pag hindi mo na kayang kontrolin yung sitwasyon. Di ba? Sige nga, ano pang gusto nyong i-share about doon? Jeep, ikaw, ano yung storm sa'yo? Storm baka mo? Baka, Nakatira ka na sa pag-asa eh. parang so far pero pinag-pray ko nga sana. Yun na yung pinaka mga storm ko eh. Parang kung isipin ko, parang papagsama-samahin ko lahat. Between life and death, sabi ni Bro Carl, yung tumambay, matagal yung nangyari, yung hindi ko na kaya, parang lahat, hindi ko alam kung yun nga yung ibig sabihin. Yeah. Pero na ano ko na experience ko eh. Na yun nga, di ba? Alam niyo ko ano yung kwento ng buhay ko. Ayan, I tama, see you, tama. dalawang pinakamahalagang mga tao sa buhay Yeah. ko. Asawa ko, anak ko, Pag involved na 50-50, yung kahit family, no? anytime mamamatay na. Tama, tama. Yan. Yun yung sa akin. Parang ganun. Tapos sobrang tagal na hindi ko alam kung kailan matatapos, hindi ko alam kung anong mangyayari. Yeah. Parang Tama. ganun. Parang kinabukasan biglang pwedeng magbago yung buhay mo na uh, uh, change of the guards, parang ganun. Yeah. Correct, correct. Parang, Correct. So, sabi nga, pag involved na yung family, pag hindi mo na makontrol, doon na papasok yung anxiety, di ba? Doon na papasok yung fear. Kasi hindi mo na kaya kontrolin eh, di ba? Ako minsan, no, pag may problema, parang as much as possible, parang ako ang ginagawa ko, nililista ko yan eh. Tapos kino-cross out ko para lang in control ka pa rin doon sa nangyayari. No? Pero yun nga, pag dumating na yung storm, hindi mo na kayang kontrolin talaga. Wala ka ng solution, wala ka ng magawa. Ano na yung gagawin mo pag gano'n? No? Siyempre, ma-attack yung heart natin, yung anxiety nga, papasok yung fear.
So, if you're a Christian, no, you're a follower of God, you believe that Jesus loves you believe that God is good, paano mo maano 'yun? Paano mo mako-correlate 'yun, 'di ba? Yung alam mong theology that God is good, God loves us. Tapos nakaka-experience ka nung na-experience mong storm. Paano mo ngayon i-connect? Sobrang hirap nun. Sobrang hirap nung experience na yun. And I'm sure, no, kung kayo naka-experience kayo ng storm, alam niyo yung sinasabi ko, di ba? Ang dali sabihin na God loves you, God is love, God is in control. Pero pag nandun ka na talaga sa mata ng storm, masusubukan talaga yung faith mo. No? Tonight, ng Kaya pag-aaralan, Pops, yung sige, Jeep. yan yung sabi mo na, di ba, yung, yung paano mo mararamdaman yung kung talagang love ka ni God. Parang lahat, yun nga yung lagi ko sinasabi na parang pagkalaki pag-usap ka kay God, wala ka nang pinipiling magagandang salita. Natural na natural ka lang. Parang kung ano na lang nilalabas sa bibig mo. Yeah. Parang gano'n na, kumbaga, minsan nga feeling mo parang bastos ka na kay God eh, parang gano'n. Yeah. Pero, I know that. yun eh, parang sobrang sakit, parang gano'n. Parang ka lang nakipag-usap sa barkada mo. Yeah. Parang gano'n. Tama. Naiintindihan ko yun. Ayun. Bro Edward, can I add? Sige, sis. Nung hindi pa ako Christian, malalaman ko storm na yun kasi natatawag ko yung pangalan ng Diyos to help me with the overwhelming na nangyayari. Okay. Pag Christian ka na, napapansin mo storm, pag every second, every minute, tinatawag mo. Tama. Okay. Magandang point yan. Magandang point yan sa discussion natin ngayong gabi. No? Speaking of that, yung comparing before and after, ako rin may ganyan. No? Nung hindi pa ako Christian, I'm a religious person, di ba? Masyado akong palasimba, ganyan. Religious ako. Pero alam ko na wala sa akin personally si Jesus nun. Ang difference nun, hindi ako nagtatampo sa Diyos. Hindi ako nagtatampo sa Diyos pag may problema ako. Pero ngayon na Christian na ako, iba na. Parang ngayon ko na-experience na, Lord, bakit ganun? Bakit nangyayari ito? Diba? So yun yung matututunan natin ngayon, no? Kasi pag-aaralan natin ngayon yung na-experience ng mga disciples ni Jesus, no? Naka-experience sila ng storm kahit na sumusunod sila sa will ni God. Di ba? Maintindihan mo pag naka-experience ka ng storm dahil you're outside the will of God. Pero kung nandun ka sa will ni God at naka-experience ka ng storm, ito yung story na kailangan natin marinig, di ba? Sobrang magiging magiging encouragement para sa atin when we go through the storms in life na. Okay? So continuation to nung John series natin, yeah. Ano ulit yung previous nating nangyari? Ano yung previous event dun sa huli natin pinag-usapan? Ano yung miracle na pinakita ni Jesus? Ano yung Multiplication. 5 loaves, 2 Yes, fish. the multiplication of the loaves and the fish. Ilan yung pinakain nila? Sabi ng Bible, yung sabi lang ng Bible. 5,000. 5,000, no? 5,000 men, sabi ng Bible. No? So ito yung continuation nun, no? Sinong pwedeng magbasa? Si Ipe. Ipe, pwedeng pabasa, bro? Good evening muna. Good evening, bro. So Jesus, perceiving that they were intending to come and take him by force to make him king, withdrew again to the mountain by himself alone. Now when evening comes, his disciples went down to the sea. And after getting into a boat, they started to cross the sea to Capernaum. It had already become dark, and Jesus had not yet come to them. The sea began to be stirred up because of strong wind was blowing. Then when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near to the boat, and they are frightened. But he said to them, "It is I, do not be afraid." So they were willing to So they were willing to receive him into the boat, and immediately the boat was at the land to which they were going. Yun, thank you, bro. Ganyan lang kaiksi, no? Ganyan lang kaiksi yung pag-aaralan natin, no? Pero sabi,
after daw mag-miracle ni Jesus sa 5 loaves and 2 fish, sabi nga ni Ice, to feed the 5,000. Tandaan natin yung details na yan, ha? Continuation kasi ito eh. Ano daw ginawa niya? Ano ginawa ni Jesus? Sabi rito sa verse na to. He Withdrew. withdrew, no? He withdrew to the mountain. Bakit daw? Bakit daw niya gustong umalis? Actually, parang ano yan eh. Parang nag-walk out, no? Ba't siya tumakas palayo? Anong reason ni Jesus? Bro, di ba parang gusto siyang gawing forcibly gusto siyang gawing king ng Yes, mga tao. na. Tama, Yung tama mga niya bro, no? miracle. Tama, sabi niya, perceiving that they were intending to come and take him by force to make him king. No? Sa tingin nyo lang, ba't ayaw ni Jesus na gawin siyang king nitong mga tao na to? May idea ba kayo? Bakit ayaw niya? Ay, di ba dumating naman siya? Sige. Hindi pa kasi time. Hindi pa time, isang reason yun, no? Isang reason. Hindi pa kasi time. And pag titingnan mo It will yung also defeat Sige. the purpose of his being born. yes, no? Kasi hindi yun yung plano. For what reason? Ano ba ang plano niya? Yes, he will become a king, pero hindi earthly king. At yung gusto ng mga tao nito, earthly king, parang si David. Di ba? Naalala niyo nung before ma-capture si Jesus ng mga Romans, yung mga disciples ni Jesus nagtatalo, sino raw yung greatest among them? Para pag naging king na raw si Jesus, ano yung mga position nila? Iniisip ng mga disciples, earthly kingdom yung i-establish ni Jesus sa earth, no? Pero hindi nila naintindihan that Jesus was talking about spiritual kingdom. Yes, he will become a king, pero hindi siya king like David, like Solomon, hindi ganong king. Siya yung king of heaven and earth. At hindi yung king na gusto nito mga tao na to. So, bakit niya kailangan umalis? Dahil delikado yung belief na yun. Delikado yung paniwala ng mga tao na to doon sa gusto nila mangyari kay Jesus. May kailangan protektahan si Jesus ng mga certain people. At sino yun? Kailangan niya protektahan yung mga disciples niya. Pansinin natin, di ba, sa aral natin, si Jesus nakafocus lang talaga siya sa mga disciples niya. Pag nagsabi siya ng parables, hindi maintindihan ng mga tao. Pero pag talikod niya, i-explain niya sa disciples niya ano yung ibig sabihin ng parables. Kasi iniingatan niya itong mga to. Itong mga disciples niya, ingat na ingat siya rito, inaalagaan niya to. So dahil na yung mga tao, nakita yung, wow, miracle, nagparami siya ng loaves and fish, no? Kailangan na niyang alisin yung mga disciples niya para hindi masira yung belief nila. So anong gawa ni Jesus, no? Dinala niya ngayon sa sea. Sa sea, sabi niya, his disciples went down to the sea and get into a boat, no? Alam niyo, itong account ni John, no, masyado maiksi yan eh, no? Kasi iba approach ni John dito sa John chapter 6, no? Pero gusto ko lang makita natin yung talagang nangyari, yung details inside this story, no? Kasi sobrang ganda nitong story na to, no? Ako pag meron akong nagiging mga problem, no, at may mga attacks ako ng enemy, mga ina-attack ako mentally, lagi kong iniisip ng picture na to. So gusto kong i-share sa inyo, ano ba talaga yung nangyari sa loob na to. Since itong account na to, sobrang importante itong multiplication of the loaves, walking on the sea, sa 4 na gospels kinuwento to, no? Ngayon, pupuntahan natin yung account ni Matthew kasi mas detalyado yung account ni Matthew eh, kung ano ba talaga yung nangyari dito sa event na to. So, pupuntahan natin sa Matthew chapter 14, no? Okay? Sige, Jeep, pabasa naman, Jeep, po. Verse 22 to 24. Immediately he made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side, while he sent the crowds away. After he had sent the crowds away, he went up on the mountain by himself to pray. And when it was evening, he was there alone. But the boat was already a long distance from the land, battered by the waves
waves, for the wind was contrary. Yun. Paps, ano ibig sabihin ng battered by the waves for the wind was contrary? Ano ibig sabihin nun? Parang sumasalungat sila doon sa alon, parang lumalaban sa alon. Yes, dahil merong May hangin, may hangin na malakas or merong bagyo. malakas na hangin. Yeah, may bagyo. Ibig sabihin may bagyo, no? So in short, nakaka-experience sila ngayon ng matinding storm. Question ko sa inyo. Sino sa Old Testament ang naka-experience din ng matinding storm? Habang nasa boat din siya. Except lang kay Noah, si Noah. Pero si Noah, hindi naman siya storm eh. Rain yung sa kanya eh. Pero sino yung nasa Old Testament na naka-experience ng storm? Wala ka sa loob. Jonah. Jonah. Yan, Jonah. Gusto sumali, wala naman sa Zoom. So si Jonah, no? Sa tingin nyo, same ba yung reason kung bakit naka-experience ng storm ang mga disciples si Jesus at si Noah? Parehas sila naka-experience ng storm. Parehas ba sila ng reason? Hindi. Hindi. Bakit? Bakit hindi? Ano bang reason ba't na-experience si Jonah yung storm? Kasi gusto patanggal sa kanya yung jacket. Hindi, joke. Kasi gusto siyang, kasi love na love siya ni God. Si Jonah. Tapos, di ba sinabi dun sa na parang, i-test, di ba sinabi ni God sa i-test mo yan, mahal na mahal ako niyan. So, kahit na anong gawin mo sa kanya, hindi, he will still obey me. Versus dun sa disciple na hindi, parang, to? Yung disciple ba is, ito na yung after nung multiplication, Yes, after na multiplication. yung mga disciples, diba? Kasi they are going against the wind and the waves. Kaya sila nakaka-experience ng storm. Okay. Saan ba pinapunta ni God si Jonah? Saan siya gustong papuntahin? Sino sa inyo nakakaalam? Nineveh. Sa Nineveh. Nineveh. Saan pumunta si Jonah? Sa kabilang side. Sa kabilang side. Di ba? Teka sa ulay na. Isipin nyo yung Nineveh papunta sa right. Ang ginawa ni Jonah, nag-sail siya papunta sa left. Kung ang will ni God is yung Nineveh, or Nineveh, anong ginawa ni Jonah? Pumunta siya dun sa outside the will of God. No? Ibig sabihin, si Jonah, outside the will of God, kaya niya na-experience yung storm. Pero ito mga disciples niya, ano sabi rito sa verse 22? Ano sabi ni Jesus? He made the disciples get into the boat. Inutusan ni Jesus ay sumakay kayo sa bangka. So nasaan sila ngayon? Nasaan sila ngayon, Bro Carl? Kung inutusan sila ni Jesus na sumakay sa bangka, tapos sumakay sila, nasaan sila ngayon? Inside the will of God. Yeah, di ba? Nandun sila sa loob ng will ni God. Pero naka-experience din sila ng storm, no? Ibig sabihin, no? Ito yung para maintindihan natin tong storm, no? Storm is, sabi nga natin kanina, matinding problema na uncontrollable, no? Makikita natin to sa picture ng the vine and the branches ni Jesus, no? Sabi niya, I am the vine, we are the branches. At sinabi ni Jesus doon, dalawang klase yung branch na naka-attach sa kanya. Yung isa hindi naarawan na kailangan niya i-move. Yun yung picture na dinidiscipline niya yung branch na yun. Pero yung isang branch, yung nagbe-bear ng fruit, pinrun ni Jesus, no? Pinrun niya para mag-bear pa rin ng more fruit. Ibig sabihin, no, na-realize ko, no, dalawa pala ang klase ng storm. Dalawa ang klase ng storm. May storm na tinatawag nating the storms of correction at meron din tayong tinatawag na the storms of perfection. No? Ibig sabihin, hindi porket na nakaka-experience ka ng storm, dinidisiplina ka na ni God. Pwedeng meron lang siyang plano sa'yo, kaya mo na-experience yan. Ba't ko to nililiwanag, no?
Marami kasing Christian, no, na ang paniwala nila, once na nasa loob ka ng will ni God, smooth sailing ka na. Smooth sailing na yung buhay mo. Kaya nga yung iba, di ba, ayaw nating gumalaw. Eh Lord, kung hindi mo to will, huwag mo ako ilagay dyan. Ang ganda pakinggan, di ba? Kung hindi mo to will, Lord, ayoko dyan. Ang ganda pakinggan, pero ang totoo nun, ang nasa heart niya kasi ayaw niya ng storm. Meron ding ibang tao na nagsasabi na, Lord, kung ano yung will mo, doon ako. Because he wants to please God. Magkaiba yon, magkaibang heart ng dalawang tao na yon. Maraming tao, Lord, Lord, ayaw. Lahat na lang ng Lord, ilo-Lord ko para lang na hindi ako maka-experience ng storm. So hindi automatic, no, that if you're in the will of God, smooth sailing yung buhay mo. Hindi porket na nag-o-obey ka, ligtas ka na sa storm. Minsan kaya ka nakaka-experience ng storm kasi sumunod ka doon sa sinabi ni Jesus. Nandun ka inside the will of God. So hindi yung pag-iwas sa storm ang focus natin. Hindi yun. Hindi yung pag-iwas sa storm ang focus natin. Anong dapat na focus natin? Lord, ano yung will mo? Kasi mahirap maka-experience ng storm outside the will of God. Parehas naman sila naka-experience ng storm eh. Pero yung outside the will of God, mahirap yan. Mahirap yan. Disiplina yan eh. Di ba? Masakit yan. Dahil nagkamali ka, kaya ka nakaka-experience ng problema. Pero yung mga disciples niya, ba't sila nakaka-experience ng problema? Kasi tinitrain sila ni Jesus for a purpose. Hinahanda ni Jesus itong mga disciples. No? Alam mo, na-realize ko, no? Sa sitwasyon nitong mga disciples niya ngayon, yung sitwasyon niya, mas para kay Jesus, mas safe sila sa storm kaysa mapunta sila sa dry land. Nandun sila, kasama nila yung mga tao. Sabi ni Jesus, sumakay kayo ng boat. Sa dry land, walang storm. Pero ano sabi ni Jesus, sumakay kayo ng boat. Alam naman ni Jesus na magkakaroon ng storm. Yun yung mahirap maintindihan, no? Yun yung mahirap maintindihan. Minsan isip ko, Lord, ba't ko to na-experience? Ginagawa ko naman gusto mo, Pero minsan, no, merong mind si Christ na mas okay yan, protection ko yan sa'yo, kaysa nandun ka sa dati mong buhay, masarap, okay lahat. Pero hindi yun yung gusto kong mangyari sa'yo. Hindi yun yung purpose mo. So yan yung tinatawag nating upward perspective or vertical perspective. No? Nandito ka sa storm, pero may purpose si God. Mas safe ka dyan kaysa mapunta ka sa dry land, pero outside ka sa will ni God. So ang question ngayon, nasaan ngayon si Jesus? Nandiyan na yung storm, sumakay sila sa boat, sumunod sila, nasaan si Jesus ngayon? According dito sa verses na to, nasaan siya? Kasama nila. Diyan wala pa eh. Wala pa, hindi pa sila. Dito wala. Dun sa isa. Nasaan si Jesus sa time na yan? According dyan sa mga verses na yan. Sa mountain, Ano ginagawa niya sa mountain, Pops? nagpo-pray. Nagpipray na. Yan yung picture na kailangan nating i-remind sa sarili natin palagi. Na pag nasa storm tayo, Jesus is praying. No? Alam nyo, ito yung nakakalimutan natin palagi pag sunod-sunod na yung problema. No? Parang feeling natin minsan, gustong tuwan-tuwa ang Diyos na nahihirapan ka, tuwan-tuwa ang Diyos na nagsasuffer ka. Pero ang totoo nun, sabi sa Hebrews, nagdadasal siya para sa'yo. Sabi sa Hebrews chapter 4, no? Therefore, since we have a great priest or a great high priest, which is si Jesus, who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God. Sabi niya, siya raw yung high priest. Ano ba trabaho ng high priest? Siya yung nagdadasal sa nation. Sabi niya, let us hold firmly to the faith we profess. Panghawakan mo yung pinaniniwala mo. Sabi niya sa verse 15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. Nararamdaman niya yung pain na na-experience mo. Alam niya yan, na-experience niya yan. Sabi niya, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. No? Na-experience niya lahat yan, yung rejection, yung pinagtawanan siya because of what he believes, lahat yan na-experience niya. Habang ginagawa niya yung kagustuhan ng Diyos,
sunod-sunod yung problema na experience niya. So ano sabi nung writer ng Hebrews? Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. When we pray, nandun ka sa storm, ano dapat ang heart mo pag nagdasal? With confidence because of God's grace. Hindi Diyos ang kalaban mo kapag nasa storm ka. Hindi siya yung kalaban mo, siya yung kakampi mo. Yung sasabi ni JP kanina, na-experience ko yan. No? Minsan nakala ko, Lord, parang hanggang kailan ba to? Parang gano'n, parang alam mo yung question ng mga disciples doon sa boat, yung sa before nangyari ito, meron na experience din nila yan yung storm na yan. Ano sabi ng mga disciples? Natutulog si Jesus sa boat, sabi niya, ano ba yun? Sabi niya, don't you care? Don't you care about us? Parang gano'n, no? Minsan pag nasa storm ka, wala ka bang pakialam, natutulog ka lang, no? Parang tingin natin walang ginagawa si God, pero ano sabi ng Bible? He is our high priest. No? Nag-i-intercede siya, no? Jesus is interceding for us. Namamagitan siya between God and us. No? He is praying for us. He is our high priest. So, ang dapat, we pray with confidence. No? Pag nagdasal tayo, Lord, ikaw yung sa'yo ko babaling, no? Sa storm na to. So, ano nangyari sa next? Si Ice, pabasa Ice, verse 25, 26, and 27. Okay. Matthew 14, verse 25. And in the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, "It's a ghost," and they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take courage, it is I, do not be afraid." Yon, thank you, Ice. So, ano ibig sabihin ng fourth watch of the night? Na? Meron ba kayong idea ano yan? And in the fourth watch of the night. Pag sinabi mong castle, ano ba ibig sabihin ng watch? Hindi kayo. Wala si Mark siya mahilig sa mga ganyan, medieval. Yung watch, no? Ibig sabihin, yung mga Roman guards, no? Nagpapalit sila Meron silang meron silang time, no? Para Changing of the guards. Yes, changing of the guards, no? So sabi ni Matthew, itong event daw na to nangyari nung fourth watch na. Nung pang-apat na beses na nag-change ng guards, no? Parang binibase nila yung time doon sa ganong mga event, no? So sabi ng mga scholars, ang oras daw nito is about 3 a.m. in the morning, no? So ano yan? Yung ano tawag doon? Magmamadaling araw, ano tawag sa ganun? Magmamadaling dawn, no? Yung dawn, no? Di ba sabi ko sa inyo before, lahat ng mga miracles ni Jesus na malalaki nangyayari during this time, di ba? During this time. So yun yung nangyari na 3 in the morning. So he came to them walking on the sea, no? Question. Nung nakita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa water, sa tingin nyo, bakit kailang ganun ka-dramatic yung pasok ni Jesus sa picture? Ba't kailangan naglalakad siya sa water? Ano yung gusto niyang... Wala namang reason yan Pero ibig sabihin, walang maling sagot dyan. No? Sa tingin nyo, anong possible reason kung bakit ganun ka-intense yung pasok niya? Extra plus. To show what is humanly impossible. Ang ganda. Ang ganda, no? Tama, no? Na parang itong ipapakita ni Jesus sa kanila, sabi nga ni Janet, no? Imposible to. Imposible to sa tao. No? Ibig sabihin, no? Dinefy niya yung science. Sabihin, hindi to posible. No? Yung mangyayari, yung makikita nyo, hindi to kaya ng flesh, hindi to kaya ng human strength, no? Ako naniniwala ako, no, itong picture na to is a picture of our salvation, na yung paglapit natin sa Diyos, mamaya makikita natin yung picture na yun, no?
Pero ngayon, gusto ko muna mag-focus dun sa angulo ng problema, no? Sa angulo ng problema. Dito pinapakita ni Jesus, no? Na yung storm, hindi niya kasi pag inisip natin pag testing, parang kailangan ma-solve mo eh. Di ba ganun sa school? Yung test kailangan ma-solve mo. Pero sa storm na binibigay ni Jesus, hindi. Sabi nga ni Sis Janet eh, hindi na to kaya ng tao. Beyond our strength, no? Kahit ikaw na yung pinakamagaling na tao sa mundo, hindi mo kaya yung mangyayari rito. So, doon pa lang no, makikita mo na yung picture of rest eh. Di ba? Na hindi ko pala kaya eh. So, anong kailangan ko matutunan? No? Anong kailangan ko matutunan? Pero before niya pinakita yan, no, sabi nga ang ganda ng pagkabasa ni Ice, buhay na buhay, no? Nung nakita nila, sabi niya, it is a ghost. No? Bakit hindi nila na-recognize si Jesus? Nasa storm ka, ba't hindi mo na-recognize si Jesus? Eh, nandun naman siya na kilala naman niya. Tingin nyo, ba't hindi nila, ito yung storm, no? Puno, nakakaliwat kanan, yung hangin, nasisway na yung boat nila, bigla silang may nakita, naisip nila storm. Ay, nakita nila, itingin nila ghost. Alam mo na, realize ko dyan, no, isang picture. Pag nasa storm ka, punong-puno ka ng fear. Eh. Yeah? Ang fear, tsaka ang faith, hindi yan pwede magsama eh. Tama? Hindi pwede magsabay yung fear tsaka faith. Mamimili ka lang dyan, no? Ako, ang intindi ko before, yung faith, hihintayin mo. Hihintayin mo yung faith para magkaroon ka. Pero ako nung naka-experience ko na yung matintinding storm na sunod-sunod at sobrang haba, doon ko na-realize, choice pala ang faith. Choice pala ang faith. Pwede ka pala magkaroon ng faith in the midst of storm. Dati, sabi ko nga, parang dumating na ako sa point na parang tatapon na ako sa Diyos. No? Parang pag nag-o-obey ako sa Kanya, parang feeling ko dinadrag ko na yung paa ko just to obey. Pero yung heart ko, mali na yung heart ko. Tapos, puno na ako ng fear, puno na ako ng anxiety, hindi na ako makatulog sa gabi dahil nga sa hindi ko na kaya i-handle yung storm. And then na-realize ko, hindi ko kalaban ng Diyos eh. Di ba? Hindi ko kalaban ng siya nga yung kailangan ko eh. Di ba? So, pinili ko yung faith. In the midst of my problem or in the midst of the storm, winorship ko siya. Hindi ko feel siya i-worship, no? Nagtatampo pa rin ako, pero winorship ko. Sinabi ko kung sino siya. Verbally talagang audible yung pag-worship ko sa kanya. Malakas nga actually, malakas yung boses ko eh. Sinabi ko kung sino siya. No? Sinabi ko that He is Almighty, He is El Shaddai, He is the God who heals, He is in control, He has the authority over heaven and earth. Sinabi ko, sunod-sunod yung sinabi ko kung sino siya. Alam nyo, sabi ko, yun pala yun, no? Kasi after ko sabihin yun, yung sinasabi ng Bible, and then the peace that surpasses all understanding will be with you. Doon ko na-experience na yung katawan ko exhausted talagang pagod na pagod yung katawan ko. Alam mo yung parang nakaupo ka pero feeling mo nakabaon yung katawan mo sa sofa mo. Umupo nga ako sa massage chair, inaangat ko yung legs ko eh. Sa ganun ako kahina. No, yung pagod na pagod yung katawan ko, pero yung mind ko at peace. Pwede pala mangyari yun. Pagod yung katawan mo, pero meron kang peace that surpasses all understanding. Bakit nangyari yun? Because I worship in the midst of the storm. Yung fear, yung faith, hindi mo hihintayin. Choice mo yun. Choice mo yun. Pipiliin mo bang sambahin siya doon in the midst of the storm? O hayaan mong magalit sa kanya, hayaan mong sisihin siya. Mamaya makikita natin kung bakit kailangan mo siyang i-worship. No? Pero sabi ni Jesus dito, take courage, it is I. Do not be afraid. No? Once na pumasok yung fear, hindi mo siya makikita. Hindi mo siya makikita. No? Pero pag pinili mo na maniwala, pinili mong magtiwala, tanggalin mo yung doubt mo, doon mo makikita that yung presence niya nandun. At ito yung main purpose ng storm. Ito yung reason kung ba't niya binibigay yung storm. So that yung faith natin
mag-grow. Hindi mag-grow yung faith mo sa mountain. Hindi yan. Yung blessings mo, yung sunod-sunod na blessing, hindi diyan magmamature, hindi ka diyan magmamature spiritually. Diyan pa nga mapapalayo ka sa Diyos eh. Saan ka magmamature? Doon sa valley. Sa valley experience. Sabi ni Paul, sabi ni David, doon sa darkest valley, doon niya na-experience si God. Before dinala ni God, na pinrami sa kanya that he will be the next king, pero hindi siya agad inupo ni God sa throne. Ano ginawa ni God? For 7 years, pinadaan siya sa darkest valley. Kasi kailangan niya mag-mature muna spiritually. Si Joseph, binigyan siya ng vision na magbabow down sa kanya lahat ng kapatid niya. Pero kinabukasan ng vision na yon, nilaglag siya ng mga kapatid niya sa pit. Tapos after nun nakulong siya, accused siya. Hindi siya agad nilagay sa Pharaoh. Kasi kailangan niya muna mag-mature spiritually. Wala yung growth sa dry land. Nandun yung sa storm. Hindi sinasabi ni Jesus na huwag kang duwag. Ang sabi niya, take courage. No? Minsan kasi, iniiwasan natin yung storm para hindi maging duwag. Hindi. Ang sinasabi ni Jesus, pumasok ka sa storm at tanggalin mo yung fear. Hindi yung parang yung kalaban ni Pacquiao sa boxing, no? Parang gusto niya ng perfect record na 50-0. Hindi yun. Hindi yung perfection ang gusto ni Jesus. Ang gusto niya is authenticity. So ano sabi niya sa next verse? Sis Jaja. Sis Jaja, okay na ba yung internet mo? Ayan, Matthew chapter 14, verse 28. Tama ba? Peter said to him, Yes. Lord, if it's you, command me to come to you on the water. And he said, come. And Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. Yun. Sis Jaja, ano masasabi mo about kay Peter? Dito sa verses na to. My faith sa kay Jesus. Kasi kung siya, if it's you, na Yeah. pupuntahin mo ako, parang gano'n. Pupunta ako Yes. sa'yo. Tama, no? Kumbaga, Diba? masasabi ba nating strong yung faith niya, no? Tama, no? Parang strong yung faith niya. Kasi ang dami nilang nasa boat eh. Di ba? Pero siya lang yung may matinding faith to to go out from the boat, no? So sabi ni Jesus, sabi niya, if it is you, sabi niya, punta ako sa iyo. So ano ginawa niya? Ang sabi ni Jesus, come. Accepted ni Jesus yung question niya. Tapos nakalakad siya o hindi? Yeah, nakalakad pa. Nakalakad siya. Sabi ni Walk on the water. Sis Janet kanina, this is beyond our power eh. Hindi kaya to ng tao eh. Ba't siya nakalakad? Ba't nakalakad si Jesus? Si Peter. Si Peter. Paano nakalakad si Peter? Because of his faith. Because of his faith. Ganda, no? Gandang picture, no? So, ano nangyari? Nakalakad siya toward Jesus. Tapos biglang may nangyari sa next verse. Sis Monica, pabasa naman. No? Verse 30. Wait lang. Anak, wait lang. Hello? Sige, mami. Ay, Yeah. sige. Mommy? sige. Verse 30. Ayan, nasa na ba? Wait, Polly, wait. Sandali, kuya, pinalalaki ko. Ayun, but seeing the wind, he became frightened and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. Yun. So, sabi nga ni Sis Jaja, he started with strong faith. Tapos nung nakita na niya yung storm, ano nangyari sa kanya? He began to sink, no? He began to sink. Ano masasabi niyo dyan sa picture na yun? Anong masasabi niyo dito sa picture na to? Without minsan. Ano, Paps?
May doubt minsan sa faith. Nagkaroon siya ng doubt, no? Pag nandun ka na sa storm at gusto mo naman gusto mong sumunod kay Jesus, no? Nung nakita na niya yung storm, bigla siya natakot. Yeah. At sabi nga ni GP, because of doubt, no? Tingnan natin sa next verse, no? Sabi niya, immediately Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, "You of little faith, why did you doubt?" No? Sabi ko nga sa inyo kanina, no? Ako naniniwala ako that this is a picture of our salvation. Di ba? Because of these words, no? Jesus stretched out his hand, no? Kasi yun din yung sinabi sa cross, eh. Di ba? He stretched out his hands, and then he made his last breath, no? Doon siya namatay, di ba? And it is a picture of our salvation. Bakit? Sabi nga ni Mrs. Janet kanina, yung salvation mo, hindi mo talaga kaya yan. Hindi mo talaga kaya yan. Kailangan mong lumapit toward Jesus for you to be saved. Sabi nga ni Peter kanina, "Lord, save me." And then he stretched out his hand, kung picture ng cross, and he stretched out his hand and he died for you to be saved, no? This is not out of good works, no? Pero this is beyond our good works because only God can save you. Hindi ikaw, hindi yung good works mo. Naniniwala ako na this is a picture of salvation. Pero again, sabi ko nga, gusto ko muna mag-focus dun sa storm. Sabi niya, "You of little faith, why did you doubt?" Nung dati, every time maririnig ko tong story na to, at maririnig ko sa mga sermon, sa mga homily, no, they focus too much about the little faith. Parang, kaya dapat ang faith mo mataas, malakas, ganyan, no, umahapa, no. Pag little faith ka lang, malulubog ka, gano'n, no. Pero ako ngayon, as I grow, no, spiritually, isip ko, little faith tayong lahat, eh. Di ba? Pag nandiyan na yung storm, wala sa ating may strong faith, eh. Lahat tayo parang si Peter, eh, na pag nung nakita na niya yung matatakot ka talaga, eh, di ba? Mag-set na kayo ng example, di ba? Matitindi mga example nating lahat. Pag nandyan na yung involved na yung anak mo, involved na yung business mo, involved na yung family mo, involved na yung asawa mo, strong faith ka pa rin ba? Mawawala ka pa rin, no? Mawawala ka pa rin yung focus mo kay Jesus, no? Kaya ako, ang focus ko rito, hindi yung you of little faith, eh. Sabi nga ni GP, no? Why did you doubt? Yan yung pinakamalalim sa akin, no? Yung question na yan, no? Hindi kino-condemn ni Jesus si Peter. In fact, sabi niya nga, come, eh. Ibig sabihin, ina-accept niya, no? Na siya, ang daming nasa loob ng boat, eh. Isa lang yung lumabas, eh. Di ba? Sobrang accepted niya si Peter. Pero meron lang siya isa naging problema. Why did you doubt? Bakit ko gustong ma-focus tong question na to? Kasi yan yung attack ng enemy sa atin. From the time of Adam and Eve, yan na ang tactic ni Satan for us to question God. Yan yung ginamit niya kay Eve kung bakit inalaw ni Eve na mag-disobey. Kasi kinwestiyon niya si God. Sabi ni Satan, merong tinatago ang Diyos sa inyo. Dahil once you eat from this tree, you will know the knowledge of good and evil. Nung nagduda na siya sa purpose ni God, nag-disobey siya. Once you doubt, you will sink. No? Naalala nyo, no? Kasi minessage ko to dati sa CCF, no? Sabi ko, hindi kalawang ang sumisira sa bakal. Paano nasisira ang bakal? Once na inalaw niyang mawala yung protection niya. Pag nawala yung mga sealant niya, pag nawala yung rust protection niya, doon papasok yung kalawang. Hindi tayo kayang sirain ng storm. Kasi nga, beyond our strength nga ang storm, eh. Saan tayo masisira? Once we doubt. Once na tinanggal natin yung protection ni God sa buhay natin, doon tayo unti-unting kakalawang. Yan yung gusto ng kalaban every time when we experience problems in our lives. Gusto niyang magduda ka sa Diyos. Gusto niyang mawala yung tiwala mo sa Diyos. Gusto niyang umasa ka sa sarili mong lakas. Dahil once na ma-achieve ni Satan yon, once na ma-achieve ng devil yon sa buhay mo, once na bumitaw ka sa Diyos, doon ka lulubog. Pero kahit gaano katindi yung problema mo, pero nandun ka pa rin, nakafocus ka pa rin sa Kanya, sabi nga,
nagawa ni Peter yung hindi niya kayang gawin. Nakalakad siya on water. So sabi sa next verse, immediately Jesus stretched out his hand and took hold of him and said to him, ito yung ngayon And then sabi sa next verse, when they got into the boat, the wind stopped. And those who were in the boat worshiped him, saying, you are certainly God's son. Kailan huminto yung bagyo? Kailan huminto yung storm? Kailan huminto yung malakas na hangin? When they got into the boat. Pag natapos na si Jesus sa purpose niya, kaya niyang ihinto lahat. No? Ibig sabihin, in control siya. Yung sinasabi ko sa inyo before, no? Ano problema mo? Finances? Kaya niya ibigay yan isang iglap. Ano problema mo? Health problem? Kaya kanyang pagalingin sa isang iglap. Ano problema mo? Relationship problems? Kaya niyang ayusin yung relationship niya kahit mukhang imposible sa isang iglap. Pero ba't hindi niya ginagawa? Kung kaya naman pala niya, ba't hindi niya ginagawa? Kasi meron pa siyang purpose. Anong ibig sabihin nun? Kailangan mo lang magtiwala sa kanya. Siya ang may hawak Kung para kay God, mas okay pa rin na nasa storm ka kaysa sa dry land, then you have to trust Him. Pag kinwestiyon mo na siya, doon na papasok yung doubt. Doon na papasok yung kalawang. Doon ka na simula magsisink. But if you continue to trust Him, di ba? Darating ang time, makakakit ka rin sa boat, titigil din yung malalakas na hangin na yan. Sabi ko nga sa inyo, no? Kung sunod-sunod man yan, kung sobrang tagal man yan, hindi yan forever. Dadaan at dadaan yan. Seasons nga ang tawag ni Solomon dyan. Hindi pwedeng habang buong buhay mo nasa sunny weather ka or nasa winter season ka, no? Magbabago at magbabago yan, no? Pero pag nandiyan ka sa storm, yan yung perfect time to worship God. Yeah? Yan yung perfect time to worship God. At huwag mo kalimutan na may purpose si God. And as we close, no? Balik ko ulit yung picture. Sabi nyo kanina, itong event na to nangyari, itong before the storm, ano yung event ulit, Ice? Ano sabi mo kanina? Yung before this storm experience, ano yung event? Multiplication. Ilan ulit yung 5 pinakain loaves niya? and Ilan yung pinakain ni Jesus? 5,000 men. 5,000. No? So, ibig sabihin, Jesus fed the 5,000, then came the storm. Pinakita ni God yung signs, yung miracles, yung power niya, at saka dumating yung storm. Alam niyo ba, kung ano nangyari kay Peter after this, no? After nung trial na to. Tandaan natin, training ni Jesus to for a reason, may purpose siya lagi rito. So ano yung reason niya? Saan ba niya hinahanda si Peter? Tingnan natin to sa Acts, sa Acts chapter 4. Sabi niya, kasama niya si John dito. Sabi niya, the priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came up to Peter and John while they were speaking to the people. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people. Well, nag-ascend na si Jesus ito ni Acts, ito ni early church. Ano ginagawa niya? Nagdi-disciple. They are teaching the people. They are nag-evangelize, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. And they-explain nila about salvation. Verse 3, sabi niya, anong ginawa sa kanila? They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. Nakulong sila. Verse 4, but many, ito yung gusto kong makita nyo, but many who heard the message believe, so that the number of men who believe grew to about 5,000. Nung nagpakain si Jesus ng 5,000 people, 5,000 men, ngayon naman, si John naman, pinapakain din sila with the bread of life. Nung nagpakain si Jesus ng bread, 5 loaves and bread, ngayon pinapakain nila yung tao with the bread of life. Alam mo, nung nakita ko itong picture na to, sabi ko, grabe. Kasi after yung 5,000 na yan, pag binasa mo yung Acts 4 na yan, sunod-sunod na yung storm nila Peter and John. Sunod-sunod na yung storm. Hanggang umabot na si Peter ma-crucify. Hanggang umabot na si John, halos ano yan tinapon siya sa kumunoy, ay ano yung
parang acido, parang gano'n, tinapon. Pero nabuhay pa rin siya, tapos tinapon siya sa Patmos. Sobrang hirap. Matindi yung mga storms na pinagdaanan nila. No? Pero hindi na sila bumitaw. Hindi na, si Peter, hindi na siya nalaglag. Bakit? Kasi feeling ko lang, iniisip niya yung nangyari sa kanila ni Jesus, no? Na yung picture na binigay ni Jesus sa kanya. Na once na wag mong tanggalin yung focus mo sa akin, one day, you will experience yung purpose niya.